Rumaraga sa pagpapala sa tilat para sa ating mga araw talata tayo manuhin sa Leviticus Kapitulo 5 sa versikulo 7 hanggang versikulo 10. Ngunit kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing o kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 pitson at isang handog para sa kasalanan at isa na may handog na susunugin. Dadalhin niya ito sa saserdote upang ihandog sa akin. Ang ibong handog para sa kasalanan ay gigilitaan niya sa leeg, ngunit hindi puputulin ang ulo. Iwiwisik niya sa tabi ng tambana ang dugo at ang natiray patutuluin sa paanan nito. Iyan ang handog pangkasalanan. Ang isa naman ay ialay bilang handog na susunugin ayon sa kautusan upang patawarin siya. So, totoo na sa Old Testament, hindi naman lahat ng mga Israelites ay may kakayahang mag-offer ng sin offering at burnt offering na katulad ng tupa, baka, o kambing. So, yun ang pinagpipilian, di ba? So, dito, ang ginamit ay ibon. So, ibon dito ang ginamit So, ganun sila sa Old Testament. Para sila ay mapatawad, so yung dugo ng ibon na yaon ay dinalagay doon sa altar. At yung mismong ibon, susunugin bilang burnt offering. So, noon pa man, talagang yung sacrificial animals, mapaibon, mapatupa, mapakambing or baka, so sinusunog yun. At yung dugo, linalagay doon sa altar, winiwisik doon sa altar, So, ganun yun. So, talaga na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So sa Old Testament, para sila ay mapatawad ng Diyos, hayop ang ginagamit nilang sacrificial offering. Pero, syempre, patuloy pa rin sila nagkakasala, intentional man o unintentional. So, baka akala nyo porke nag-sin offering sila ay nakalimutan na ng Diyos kung anong mga pinaggagawa nila. Hindi yun ganun. Ang ibig sabihin nun, kapag bigay pa sila ng sin offering, ibig sabihin nun, ang Diyos ay may awa pa sa kanila. Kasi nga, nagawa pa ni Lord, inalaw pa ni Lord na sila ay makapagbigay pa ng sin offering. Kasi, kung ang kasalanan nila talaga matindi sa harapan ng Diyos, ay talaga wala nang silang karapatang magbigay ng sin offering. Kasi nga, ibig sabihin nun, namatay na sila. So, may mga kasalanan kasi na kamatayan talaga ang kinahihinatan. Kumbaga, si Lord hindi na sila binigyan ng second chance. Bagamat alam natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Totoo yun. Pero, may mga kasalanan na pwede kang bigyan ni Lord ng second chance. Pero may mga kasalanan na wala ng second chance. So, may mga kasalanan na ganun. Meaning, kapag yung mga nagkasala na yaon, automatic kamatayan ka agad. So, wala na silang time or chance na makapagbigay pa ng sin offering. Wala na. Kasi nga, kamatayan na yung kananging kabayaran. So, an example nun ng mga tao na nagkasala at hindi na nabigyan ng second chance ay yung panahon ni Moses. So, may nagrebelde sa kay Moses, di ba? Question yung authority ni Moses. So, nagrebelde sila kay Moses. So, anong kinahinatnan? Linabon sila ng lupa, di ba? So, isa yun sa mga biblical example na kasalanang hindi ni Lord inalaw na magkaroon ng second chance or ng kapatawaran. So, automatic patay. So, itong mga Israelites na inaalaw pa ni Lord na makapagbigay pa sila ng sin offering, ibig sabihin nun,
kahit papano, hindi pa ganun katindi ang kasalanang nagawa nila. So, inaalaw pa ni Lord na sila ay makapagbigay ng sin offering para sila ay mapatawad. Yun ang awa ng Diyos. Pero mabuti na lang nasa New Testament na tayo, di ba? So, kinahabagan pa tayo ni Lord. Kasi aware tayo na sa panahon natin ngayon, hindi na natin ginagawa yung sin offering, yung burnt offering, yung sacrificial offering. Wala nang ganun, di ba? Wala na. So, ano na? Ano na sa panahon natin ngayon? So, aware tayo, di ba? No, so aware ka naman siguro sa mga pinagagawa mo sa buhay mo, ano, na ako, ikaw, at kahit na sino man ay nagkasala. At syempre, may consequence sa mga pinagagawa natin, di ba? Sa ayaw at sa gusto mo, may consequence yan. Mabuti na lang. Yung mga nagawa nating kasalanan ay hindi pa naman yung kasalanang hindi na ni Lord i-allow na magkaroon ng second chance. So, thank God. So, kinahabagan pa tayo ni Lord. Kaya, yun, buhay pa tayo ngayon. Kumbaga, kinalulugdan pa tayo ng Diyos. At aware tayo na ang dugo ng Panginoong Hesus ay sapat na para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Pero, ang warning, huwag mong abusuhin ang awa ng Diyos. Diba? Ganun yun eh. Kasi, sa warning nga ni Jesus, kapag ikaw ay nagkasala pa ulit, mas matindi pa dyan ang pagdadaanan mo. So, warning niya yun doon sa may pinagaling siya. Tapos sabi ni Jesus doon sa pinagaling niya, humayo ka't wag nang magkasala muli. Pag nagkasala ka pa ulit, ay talagang nilalapastangan mo na ang Diyos. So, inuulit ko, hindi ibig sabihin no na may sin offering naman ng Old Testament. So, si Lord ba talaga lubusan ng kinalimutan ang kanilang kasalanan? No. Ang ibig sabihin nun, hindi pa naman ganun katindi yung kasalanan ginawa nila. Na-deserve pa rin nila ng second chance. So, ikaw, deserve mo rin ng second chance, di ba? So, kung gusto mong ranasan din yung kapatawarang galing sa Diyos, accept the power of the blood of Christ. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus. Kasi yun lang ang paraan para tayo ay mapatawad sa panahon natin ngayon. Kasi nga, hello, nasa New Testament na tayo, hindi na applicable yung mga sacrificial animals. The blood of Christ is enough. Okay? Ang dugo ng Panginoong Hesus ay sapat na para tayong lahat ay mapatawad.